Kapatid, at tayo'y tumayo para sa pagbabasa ng salita ng buhay. This time, ating buksan ng salita ng Panginoon sa aklat ng Hebrews chapter 12. Dito tayo sa bandang itaas. Muna, chapter 11. So, sa verse 39, yung basahin, sabi dito, these all have obtaining a good report, through faith received not the promise. So, verse 40, God having provided some better things for us, that they without us not be made perfect. So chapter 12, verse 1, therefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Tayo manalangin. Panginoon, minsan pa, samahan mo kami, Lord. Ikaw ang bukas ng salita mo, Panginoon. Ikaw ang magsama. Ikaw ang mamuna sa aming tahanan ng God. At sa gawain na ito, Lord, purihin mo na ng pangalan. Nakalayan ka. In Jesus' name. Amen. So, maraming makapangha. So, purihin ng Panginoon, it's our first time na magkaroon ng gawain na mayroong kagamitan na sa biyaya at sa tulong ng Panginoon, sa kanyang provision na kanyang ibinigay sa atin, mga kapatid. Amen ba? Yun nga, mga kapatid, the Lord provides. Amen? Ang ating Panginoon, ang siya nagpo-provide ng ating pangailangan. So, hindi man natin maisip kung paano yan gagawin ng Panginoon, but again, it's the duty of the Lord to provide sa pangailangan ng kanyang mga anak, mga kapatid, lalo na sa gawain. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. So, dito sa ating paksa, mga kapatid, dito sa Hebrews chapter 11, sa bandang patapos sa 39 to 40 at Hebrews 12, 1 to 2 ay aking pamagatan nitong the author and the finisher of our faith. So Christ, the author and finisher of our faith. So, purihin ng Panginoon sa mga bata. So, huwag masyadong maingay. So, at kung titingnan natin sa teksto na ito, mga kapatid, ay dito muna tayo sa verse 1 ng verse 2, sorry. Hebrews verse 2. Sabi dito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, diyan ang ating, kukunin ang ating paksa, mga kapatid. So, ang salitang author, so ating pag-usapan ang authorship ng Panginoon patungkol sa pananampalataya na kanyang binigay. Amen ba? So, ang Panginoon ay may ibinigay na pananampalataya, yet, sabi nga ng salita ng Panginoon, si Kristo ang siyang nag-author nito. So, hindi ang kaaway, hindi ang tao, ni sino man, mga kapatid, sa ibabaw ng lupa ang nagpasimula ng
pananampalataya, kundi ang ating Panginoong Hesus-Kristo lamang. So, ang salitang author, mga kapatid, or sa ibang salin ay initiate. Siya yung nag-originate, sa kanya nag-originate. So, ang salitang author, mga kapatid, ay nangahulugan na siya ay originator, creator, or writer of a written work. So, ito ay kinuha ko sa dictionary, mga kapatid. So, ang salitang author ay ibig sabihin the originator, the creator, or a writer of a written work such as books, articles, and reports. So, by the term extension, mga kapatid, ang salitang author ay ang taong gumawa or nag-initiate. So, kung mapapansin natin sa ibabaw ng lupa, may mga tinatawag tayong mga novel. May mga nababasa tayong mga books. At even sa mga social media ay may mga nababasa tayong mga content. Pero hindi yan lalabas as content, hindi yan lalabas as nababasa natin in arrangement kung walang author, kung walang gumawa, kung walang originator, mga kapatid. So that's the meaning of author. So may gumawa, may nag-originate, at may nag-initiate sa isang bagay. Okay. Sa authorship, mga kapatid, meron tayong tinatawag na human authorship. So, human initiator. Meron tayong tinatawag na human creator. At masasabi din natin, meron tayong human writer. At sa pangalawang banda, mga kapatid, meron din tayong tinatawag na divine authorship or divine author. So, pag sinabi nating divine ay tumutukoy lamang sa nag-iisang Panginoon na siyang naglikha, na siyang sumulat, hallelujah, na siyang sumulat at pinakita sa kanyang mga gawa ay ang Diyos, mga kapatid. So, divine authorship. At kung masasabi natin divine, mga kapatid, hindi na questionable ang kanyang pagkasulat. Amen ba? Like the Bible, like the Gospel, the book of written by Paul, although Paul was writer, but the content, ang laman ng kanyang sulat ay galing sa Panginoon. So, alam natin yan. So divine authorship is, masasabi natin, credible. At pag sinabi natin divine authorship, ay ang laman ng kanyang sulat ay ano? Ano ang laman ng kanyang mga sulat? Ang laman ng kanyang mga sulat ay patungkol sa makalangit na bagay. So that's the authorship and his laman ng kanyang pagsulat. At ang una, mga kapatid, yung binasa natin kanina, yung sinabi ko is human authorship. Pag sinabi natin human authorship, ay may dalawang punto, mga kapatid, o dalawang distinguish. Pwede natin sabihin na ito ay credible, mapagkatiwalaan, tunay, at pwede rin nating sabihin na non-credible. Ibig sabihin, ito ay haka-haka lang, ito ay gawa lang ng imahinasyon, at ang tawag niyan, mga kapatid, pag ito ay gawa ng imahinasyon, ay tinatawag natin yan na fiction. So, human authorship. Ang human authorship, mga kapatid, ay focus on human experience. Amen ba?
focus on human experience, human nature, at dahil nga human ang gumawa, may possibilities na ang mga content ay may mga fantasies o fantaserya. At meron din tayong tinatawag na fiction, yung binanggit ko kanina, fiction. So, ibig sabihin, hindi totoo. Gawa-gawa lamang, imahinasyon lamang. At pag sinabi rin human authorship, mga kapatid, ay may tinatawag din tayong true to life story, di ba? May mga human writer na nagsusulat sa mga telenovela or mga true to life experience. And we can say na yun ay totoo din naman, mga kapatid, based on experience, based on true stories, based on what they have witnessed. So that is human authorship. At minsan mga kapatid, pag sinabi natin human authorship, di natin maiwasan sa mga write-ups nila, sa mga paggawa nila, mga kapatid, ay makikita natin na ang ating mga senses ay na-arise. Ang ating damdamin, ang ating kaisipan, ang ating emotion, excitement, thrills, minsan ay pinuportray ng isang writer just to arise our senses, mga kapatid. Just to entertain us sa kanilang mga write-ups, sa kanilang mga ginagawang novelties at mga movies, mga kapatid. But it's different when it comes to divine authorship. Divine na content, mga kapatid. While, samantala, because, mga kapatid, divine authorship focus on godly conducts. Ito ay nagsisentro sa makadiyos na pamamaraan, makadiyos na pagkikilos, makadiyos na paglakad sa ibabaw ng lupa. At alam natin yun, mga kapatid, sapagkat ating nababasa sa Biblia, sa Scriptures, na ang Bible ay isinulat ng Diyos para sa ating kaligtasan. Hindi para tayo ay ma-entertain, hindi para tayo ay may paglibangan ng oras, at ang ating mga senses ay pandama, ay ma-enjoy, ma-excite. No. Sinulat ang Bible, ang Scriptures, para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa ating kabutihan, sa ating ikaliligtas, sa pamamagitan ng katwiran ng Diyos na ating ibinibis, mga kapatid. Hallelujah! At divine authorship, mga kapatid, nalalaman din dyan nalalaman dyan ang history of God's redemption plan. Ang pagliligtas ng Diyos sa pasimula nung ang tao ay ginawa hanggang nagkasala, hanggang sa ating panahon na kung saan ay ating natutunan, ating naunawaan na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, siya ay namatay, nabuhay muli at umakyat sa kaharian ng langit at umupo sa right hand, sa trono, sa right hand ng ating Panginoon. Hallelujah! So, pinapakita doon, mga kapatid, na mayroong part ng divine authorship ay ang redemption, God's redemption, plano ng Diyos sa kanyang creation. Amen ba? So, God, hallelujah, has a plan. At ito ay, God has a plan para tayo ay ligtas, at ito ay isinulat
through scriptures, through Bible. Kaya mga kapatid, the Bible itself is a divine author. Hallelujah. Ang sumulat nito ay ang Panginoon mismo. Bagamat ang gumamit ang Diyos ng tao, pero ang laman ng kanyang pagsulat ay hindi makatao, kundi ang laman ng kanyang sinulat ay makadiyos, mga kapatid. It's about divine, hallelujah. It's about the purpose of God sa kanyang creation. Hallelujah. At kung mapapansin natin, mga kapatid, ang pagsulat ng aklat ng buhay o ang Bible ay actually, hallelujah, ito ay matagal na. From writer mula sa Genesis hanggang sa aklat ng Revelation, ilang years, thousands of years nang lumipas, mga kapatid. But still, hallelujah, hallelujah, ang write-ups na ito, mga kapatid, ay buhay sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Sapagkat ang sumulat nito ay, ang ating buhay ng Panginoon. Hallelujah. Hindi pa naman tayo pinanganak, hindi pa lumitaw si Yuni, hindi pa lumitaw ang aking may bahay, pati si Thea, maging man ang aking sarili. Mga kapatid, the Bible itself ay nandyan na. At alam niyo, mga kapatid, aside from God's plan na isinulat ng Panginoon, balik tayo sa ating teksto. Aside sa scripture na isinulat ng Diyos, ang kanyang pangako, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang salvation sa pamagitan ng Panginoon, ay ang pananampalataya din, mga kapatid, ay sinulat ng Panginoon. Hallelujah. Ang faith na to na ating natanggap sa tiwala, sa pagpanampalataya sa salita ng Diyos, ay ito rin naman ay sulat ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Hallelujah. God is the author of this. And we know, at alam natin, mga kapatid, ating basahin ang 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. So, samahan niyo, mga kapatid. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Sabi dito, okay, 17. To 17. Sabi dito, sa 16 pala, mga kapatid, bandang itaas, all scriptures is given by inspiration of God. That is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for the instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good things. So, isinulat ang salita ng buhay para sa ating kabutihan, para sa ating pagtutuwid, pagsasaway, na ang isang, sabi nga sa bandang baba, that the man of God may be perfect. Ibig sabihin ng perfect ay complete. At ang maniwala, mga kapatid, ganun din ang ating pananampalataya. Sinulat ni Kristo ang pananampalataya sa ating mga puso, sa ating buhay, upang tayo ay maging kumpleto. Hallelujah! Tayo ay maging kumpleto sa harap ng Panginoon. Yet,
Alam natin mga kapatid, we are not yet complete. Amen ba? Ang ating pananampalataya ay hindi pa kumpleto. At ating dadaanan yan mamaya mga kapatid. And we know mga kapatid na ang pananampalataya ay nagmula sa pakikinig. Amen ba? Ang pananampalataya ay mula sa pakikinig. Ating basa ng Romans 10 verse 7. Romans 10 verse 7. Romans 10 verse 7. So, parang hindi yung pag-code ko ng tayo. So, nakalimutan ko kung anong siya kapatid verse, parang mali. Pero sabi sa isang kapatid, di ko na ma-quote, sabi dito, faith comes by hearing, and hearing the word of God. So, ang pananampalataya ay nagsimula sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, hindi ito salita ng tao, pananampalataya dapat nakadepend or nakarinig sa salita ng tao, hindi ang pananampalataya dapat ating nanggap ay nakarinig mula sa salita ng Diyos. Amen. At dito sa Hebreo 11, ating takayin about faith mga kapatid. So, hindi lang tayo bago nito mga kapatid. Alam na natin to pero tingnan lang natin mga kapatid. Sabi dito sa Hebreo 11 verse 1, sabi dito, now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, ang pananampalataya ay ang mga bagay na tinitingnan pa natin. Ang mga bagay na hindi pa nangyari, yet tinitingnan natin mga kapatid. So, faith is the substance of things which we are hoped for. At sabi dito, for the evidence of things not seen. So yan yung pananampalataya mga kapatid. Ang pananampalataya ay tumutukoy sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Hallelujah. Bigyan ko kayo ng example mga kapatid. Dito sa Genesis chapter 6 verse 13. Sa Genesis chapter 6 verse 13. So, ito talaga pag So, I will not hindi ako masyadong magpakalalim sa faith kasi alam ko naman na naiintindihan natin ang faith. At we know that the basic Christian foundation ay ang faith. Sabi nga sa statue of a perfect man ay nababasa natin yung salitang ang pinakauna is faith. So dito sa Genesis chapter 6 verse chapter 6 verse 31. So kung mapapansin natin ay ito yung time ni Noah. Amen ba? Na kung saan ay pinatayo siya ng arka. At nakita natin, basahin niyo na lang mga kapatid, nakita natin na ang kasamaan ng lupa ay, ng tao sa lupa ay lumalaki, nagsumasagana ang kasalanan. At sa senaryo na ito mga kapatid, ay pinagawa ng Panginoon si Noah ng arka. At kung mapapansin sa mga talata na mga kapatid, ay naging basurori si Noah sa paggawa ng arka.
Hindi dahil nakita niya na may sa harap niya ay mayroong malakas na ulan, hindi dahil ay nasa harap niya na yung kalakasan ng ulan, kundi dahil siya ay may panampalataya na galing sa Diyos mismo na magkakaroon ng malaking baha at pagkawasak ng kalupaan sa panahon ni Noah. At ano yung pinapakita ng mga kapatid? That is the example sa mga bagay na hindi pa nangyari pero sinampalatayanan ni Noah. At yan ay sa pamagitan ng pananampalataya. So, the things that hope for. Then, ating tingnan ng Pedro mga kapatid, 2 Peter, example, ito ay halimbawa ng mga kapatid ng pananampalataya. So, 2 Peter chapter 2, verse 20. Ay, sorry, 1 Peter pala, chapter 2, verse 20. Sabi dito, chapter 2, 1 Peter chapter 3, verse 20, sorry. Okay, sabi, tingnan nyo mga kapatid. By which also we went and preached unto the Spirit into prison. Ito yung panahon na si Kristo ay nasa libingan. Siya ay pumunta sa kinalaliman at nangaral sa Spirit in prison. At sino yung pinangaralan niya mga kapatid? Sino yung preach ni Kristo sa Spirit in prison? Sa verse 20 sabi ito, which sometimes were disobedient, were once a long suffering of God, waited in the days of Noah, when the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by the water. So ito yung mga descendants of Adam na hindi nakinig. At ito yung mga tao sa panahon ni Noah, mga kapatid, na hindi nakinig sa pangangaral ni Noah patungkol sa dating na baha. So that is the sample of faith mga kapatid, na kung saan ay ibinigay ng Diyos kay Noah at si Noah lamang ang narinig sa boses ng ating buhay na Panginoon. At ang the rest na nangaral din si Noah patungkol sa kanilang mga kapatid ay hindi nakinig sa salita ng Diyos. So, yan yung example ng faith, yung mga bagay na mangyayari na hope for, the things that hope for. Okay, kung titingnan natin mga kapatid, let's deeper about faith. So, ang faith pala mga kapatid ay aking nakita, ito ay, although it's a basic sa salita ng Panginoon at basic sa ating Christian life ang faith, but nakita ko mga kapatid, faith is a tool. Ito ay binigay ng Diyos upang lakarin ang kaniyang salita at sundin. So kailangan mo ng faith upang lumakad sa mga salita ng Diyos at sundin ang kalooban ng Panginoon. Magkakabisa mga kapatid ang Word of God sa isang mananampalataya mga kapatid. Kung itong tool na to, itong faith na to ay ay nasa kanyang buhay. Amen ba? Kung ang tool na to, kung ang faith na to ay nasa ating buhay, ito ay magkakaroon lang ng bisa ang salita ng Diyos mga kapatid. So, kinonvert ko yung faith as a tool. So, para maintindihan natin. So, kung meron ka nito mga kapatid, ang salita ng Diyos ay may bisa. Magkakaroon lamang ng bisa mga kapatid.
Sapagkat alam natin mga kapatid na ang pananampalataya ay dapat sumusunod o ayon sa kalooban ng Panginoon. Basahin na ng Hebrews 11 verse 6. Sabi dito mga kapatid sa verse 6, without faith, it is impossible to please Him. Sinong Him to? Sa ating Panginoon. For he that come to God must believe that He is, and He is a rewarder of them that diligently seek Him. So kung wala kang tool na ito mga kapatid, it is impossible to please God. So kung si Kristo ay hindi sumulat, kung hindi naglagay ng pananampalataya sa iyo mga kapatid, take note, si Kristo ang nagsulat sa faith niya sa ating puso. Kung si Kristo ang hindi sumulat sa pananampalataya sa ating puso, sabi ng salita ng Diyos, it is impossible to please God. Without this tool, without itong tool na tinatawag nating pananampalataya, it is impossible to please God. Hallelujah! And we know this tool comes in Jesus only mga kapatid. Kaya nga kung kahit gaano ka pa naglilingkod sa Panginoon, kahit gaano ka pa maganda umawit, maganda magpupuri, kung ang iyong narinig ay hindi galing sa Panginoon, kung ang iyong mga salita na napakinggan ay galing sa ideya ng tao, it will not please God. But why? Because faith, it comes from the hearing, from the Word of God. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God, mga kapatid. Amen ba? Hallelujah! Pero ang kinagandahan sa atin mga kapatid, hallelujah! Ang kinagandahan sa atin mga kapatid, si Kristo ang sumula. Amen ba? Kahit tayo ay kukunti lang, tayo ay family lang dito, at siyempre, we're starting pa naman dito sa tabako. Ako'y niwala mga kapatid na may tatawagin dito sa mga nauhaw sa purong salita ng Panginoon. Ako'y niwala mga kapatid na kahit sa pasimula ay konti lang tayo, ay meron pa rin tatawagin ng Diyos sa ating kalagitnaan sapagkat sabi nga ng Bible na walang ibang lalapit sa Panginoon kundi ang ibinigay ng Ama. Kaya ako iniwala, ang lalapit lang sa iglesia na to ay sa fellowship na to, ay ang mga taong tinawag ng Ama or pinalapit ng Ama sa gawain. So faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. At hallelujah. At tunay nga mga kapatid, sa ating fellowship, sa ating kahit sa small na gawain na ito, ating iniingat ng ating fellowship, na kung saan ay hindi natin hinahaluan ng kaisipan ng tao, pamamaraan ng tao sa pamamagitan ng makamundong awit, kahit sa pagpupuri sa Panginoon ay pinipili natin ang tamang pagpupuri, pagsamba na awitan sa Panginoon, sapagkat alam natin na the more na maging maingat tayo, the more na nagpupuri tayo ng tama sa harap ng Panginoon, ay mas lalong nalulugod ang ating buhay na Panginoon. Hallelujah. So Christ is the author of our faith. Amen ba? Faith has 3 stages mga kapatid. Ang faith na ginawa ng Panginoon sa ating buhay ay may 3 stages. Ito ay nakita ko mga kapatid. Bagamat ang sabi ng salita ng Panginoon, Christ is the author or originator and finisher. So, para bang dalawa lang yung stage ng faith. Asimula or originate or initiate. At sabi ito, finisher. Pero mga kapatid, nakita ko mga kapatid na merong 3 stages ang faith. Ang 3 stages ng faith mga kapatid, sa aking pagbabasa ng salita ng Panginoon,
ay may tinatawag tayong pasimula at continuation. Ito yung tuloy-tuloy, at ang panghuli ay ang complete or finished. At we know, mga kapatid, na nung tayo ay nakatanggap ng panampalataya, ay may nagdidilig sa ating panampalataya. Amen ba? May nagdidilig sa ating panampalataya, at ako niwala, mga kapatid, that is the stage of continuation, or masasabi natin ongoing. And again, hindi nasusulat sa Bible yung salitang ongoing, but ako niwala, mga kapatid, may pasimula, may initiate, sabi nga ng salita, yung term ng Bible ay the author and the finisher. Ako niwala, mga kapatid, ang ating meron din namang ongoing process ang panampalataya. Hallelujah. At ang purpose ng ongoing na process sa panampalataya ay para tayo ay pagtibayin, mga kapatid. Amen ba? Kaya nga, kung mapapansin natin, mga kapatid, ang pagpapatibay sa panampalataya ay hindi sa pasimula. Ang pagpatibay ng panampalataya ay doon sa ongoing. Amen ba? Doon ka tumitibay sa ongoing process. Doon ka tumitibay sa patuloy na pagdidilig ng Diyos ng kanyang mga salita. At I believe, mga kapatid, once faith is complete, then there is no more faith. Amen ba? Saan ka ba maka-isip na sumampalataya ka na bubuhayin ka ng Panginoon after death? At kung nangyari yan, at kung ito ay nangyari na, then automatically, mga kapatid, hindi na tayo sumasampalataya sa pagkabuhay. Sapagkat tayo ay buhay na sa harap ng Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah! So, to those are dead, mga kapatid, dead in Christ, ako'y niwala, mga kapatid, they are complete when it comes to salita ng Diyos. They are saved kung sila ay tunay na sa Panginoon. Pero, mga kapatid, ako ay may nakita, mga kapatid, sa mga patay na sa mga patay na nasa Panginoon. Alam mo yung nakita ko, mga kapatid? Nakita ko na kanilang pananampalataya ay hindi pa tapos. Ang pananampalataya na namatay kay Kristo, ang kanilang pananampalataya, sa aking naunawaan sa Scripture, mga kapatid, ay hindi pa tapos. Anong ibig sabihin ng hindi pa tapos? Simple lang, mga kapatid, hindi pa tapos ang kanilang pananampalataya sapagkat they are waiting for the resurrection day. Kung sa panahon ni Kristo na kung saan nung siya ay namatay at siya ay pumunta sa kailaliman ng lupa, hallelujah, at siya ay nangaral, nag-proclaim sa Bisaya na dumating. Sabi nga, yung mga prison souls in prison ay naging captive niya, mga kapatid. Ibig sabihin nun, habang sila ay nasa kulungan, mga kapatid, they are waiting the coming of Messiah. Ibig sabihin, may exercise pa rin sila sa pananampalataya. At ang maniwala, mga kapatid, yun yung lumang tipan. Sa bagong tipan, ang mga namatay kay Kristo ay mayroon pa rin pananampalataya. And that is the waiting of their resurrected body. Amen ba, mga kapatid? So ang faith na kanilang natanggap ay hindi pa tapos, mga kapatid, sa mga namatay kay Kristo. At kaya sabi ko, mga kapatid, they are in the process pa rin ng pananampalataya.
Bagamat iba sa atin, iba ang ating pananampalataya, iba sa kanila sapagkat they are waiting na lang sa resurrection, mga kapatid. At tayo naman ay naghihintay pa sa mga kaloob ng Panginoon, sa mga salita ng Diyos. But still, hallelujah, ang dulo ng ating paglilingkod, ang dulo ng pinakadulo ng ating pananampalataya, mga kapatid, ay ang pagkakaroon ng body change, mga kapatid. Hallelujah. Kasabay ng namatay kay Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ating basahin Hebreo 11, verse 40. Sabi dito, mga kapatid, hallelujah. Hebreo 11, verse 40. God having provided some better things for us, that they without us should not be made perfect. So, iba ang senaryo nito, mga kapatid. Ito yung mga Old Testament saints na kung saan ay hindi sila sakdal hanggat hindi pa tayo nasasakdal, mga kapatid, kung wala tayo. Hallelujah. Kung wala tayo, kung walang ang bagong tipan, mga kapatid, hindi magiging sakdal ang lumang tipan. But now, nandito na tayo, mga kapatid. Lumitaw na ang new covenant. Ibig sabihin nun, mga kapatid, ako iniwala, sila ay naging sakdal na, mga kapatid. But again, hallelujah, hallelujah, sa mga souls na nasa lumang tipan, they are still waiting the great, the resurrection day, mga kapatid. Hallelujah. May pananampalataya pa sila na bubuhayin sila. Hallelujah. Yung mga namatay nating kapatiran, lalo sila Brother Miles, si Pastor Franco, ako iniwala, they have faith sa kabilang dimension. Ng faith nila ay hinihintay lang nila ang body change, mga kapatid. Ang pagkabuhay muli mula sa patay. Hallelujah. Sabi ni Paul, mga kapatid, ating basahin ang 2 Timothy verse 4, verse 7, chapter 4, verse 7. Tingnan niyo, mga kapatid, ang napakainam ang sinabi ni Pablo, mga kapatid. Tingnan nyo kung bakit tayo iniwala. Nakita ko na ang mga patay kay Kristo ay hindi pa talaga nawawala ng pananampalataya. May pananampalataya pa sila. Although hindi ka parehong level sa atin, but they have still faith. At ang faith na yan ay ang bubuhayin sila at papalitan ng maluwalhating katawan. Sa 2 Timothy 2 Timothy verse 4 hanggang chapter 4 hanggang 7. Ito yung panahon na dying na si Pablo. Okay, sabi ito sa 7, for I am, verse 6, sorry, sa taas, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. So, ito yung time na si Apostle Pablo ay kukunin na ng Panginoon. Sabi ito, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Tingnan nyo, ha? Sabi ni Pablo, I have kept the faith. Hindi niya sinabi, my faith is finished. I have finished the faith. I have kept. So, ibig sabihin, nung si Pablo ay namatay, papunta na siya sa kamatayan, hindi niya, we know na sa kanyang pagpanaw, sa kabilang dimension, we believe that, hallelujah, sa pamagitan ng salita ng Panginoon at binakapan na rin sa salita ng prophet na merong dimension na kung saan ang mga patay ay nandun.
Tingnan mga kapatid, sabi ni Pablo, I have kept the faith. Hindi niya sinabi, I am finished with my faith. My faith is complete. Hindi niya sinabi doon mga kapatid. Sabi niya, I have kept the faith. Ibig sabihin mga kapatid, sa kabilang buhay, sa kabilang dimension, hallelujah, mayroon pa ring faith ang mga namatay kay Kristo. At ang kanilang faith ay hindi na patungkol na si Kristo ay Diyos, hindi na yung patungkol mga kapatid. Tapos na sila doon mga kapatid. Ang faith na lang na kanilang pinaghahawakan doon mga kapatid, hallelujah, ay ang buhay sila ng Panginoon. Hallelujah. Na si Kristo ay Diyos, yan ay by default na sa kabilang dimension mga kapatid, but ang faith na hinihintay na lang nila, ang things na to come, ang hope, things that hope to come, at ang mga bagay na hindi pa nakikita, ay yun yung ang pagpalit ng yung katawan nilang naagnas ay papalitan ng malwalaking katawan. So that is faith mga kapatid. So, hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, hallelujah. This tool na ginawa ni Kristo, hallelujah, should be empowered by God's Word, mga kapatid. Itong faith na inilagay, sinulat ni Kristo sa ating mga puso, it should not be empowered by human intellect, human wisdom, but it should be empowered only by God's words. God's Word. The pure Word of God, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! So that's the... Nasundan niyo ba ako mga kapatid? Sana nasundan niyo ako. Sa Hebreo, balik tayo sa Hebreo 11. So, ay tulutan niyo akong mga kapatid. Sa Hebreo 11, verse 39-40. So Christ is the author and the finisher of our faith. So, balikan natin yung Hebreo 11. Hebreo 11, verse 39, so 40. Sabi dito, and 39. And all this having obtained a good report through faith. So ito yung mababasa natin isa itaas, sila Abraham, Isaac, at Jacob. At ang mga Old Testament na naglilingkod, nagpapatunay na ang Diyos ay totoo, na ang Diyos ay may gagawin. So, sinulat yan sa bandang itaas. Okay? Sabi dito, a good report received not the promise. So, hindi pa nila nakita ang Messiah, hindi nila nakita pa ang anak ng Diyos, pero they have the faith na magpapakita ang Messiah. Sabi dito sa verse 40, God having provided some better things for us. So tayo ito. Without us, tayo yan. That they without us, sila na wala tayo without us, should not be made perfect. Okay, so diretso tayo sa verse chapter 12. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which do so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Okay. Tingnan niyo mga kapatid. Dito sa Hebreo 12, nandiyan pa ba kayo? Hindi pa kayo nantok? Marimanin pala po ating buhay na Panginoon. Hallelujah. Sa Hebreo 12, verse 1. Sabi ito, therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw everything that hinders and the sin that so easily entangles. Sa ibang version to, and let us run with perseverance. So
So sa ibang salin, patient. Sa ibang salin naman ay perseverance. The race marked out for us is, hallelujah, pinapakita dito mga kapatid na, pinapakita dito na ang author ay pinapakita sa atin na itong seeing we are also compassed with the great clouds of witnesses. Pinapakita dito mga kapatid na although hindi man presence ang mga Old Testament saints at ang mga namatay na kay Kristo, although they are not here sa ating harapan para mag-encourage, pero mga kapatid, sa salita ng Aklat ng Buhay, sa sinulat ni Pablo, describe sila na we are surrounded with the great clouds of witnesses. Ibig sabihin mga kapatid, sila ay tumitingin sa atin. Bagamat hindi man talaga literally tumitingin sila sa atin, pero mga kapatid, meron na tayong para bagang nag-i-encourage sa atin ng Old Testament saints, kahit ang mga namatay na kay Kristo, they are witnesses, mga kapatid, sa gawa ng Diyos. So we are surrounded by them, bagamat hindi man yung literal na nasa alapap sila, yet mga kapatid, yung halimbawa, yung ginawa nila, yung mga karanasan nila, yun yung halimbawa nating sundin mga kapatid. Yun yung halimbawa na ating tingnan mga kapatid. Surrounded by the great clouds of witnesses. Hallelujah. Tingnan natin yun mga kapatid. Ang gawa ng Diyos sa kanilang buhay. Ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Hallelujah. Ating tingnan yun mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. At sabi dito, let us throw everything. Yung mga kabigatan, yung mga bagay na tendency na tayo ay magkasala, let us put away. Let us lay aside every weight, yung mga kabigatan na kung saan ay nakakapaghadlang sa paglilingkod. Let us put away the weight and the sin which does so easily beset us. Ibig sabihin, yung kasalanan na parang dadayain ka, ititempt ka. Sabi ng salita, sabi ni Paul, let us put it down. Let us lay aside. Alisin natin. At sabi nito, and let us run with patience. Ang ginamit dito sa King James Version ay patient. Pero gusto kong gamitin yung salitang perseverance mga kapatid. Let us perseverance the race that is set before us. Ibig sabihin, may mga bagay na itinalaga ng Diyos sa ating buhay. Mga pagsubok man yan, mga struggle man yan, it's already set by God. But then, sabi ng salita ng Panginoon, let us be perseverance or patient. Sa King James Version, mga kapatid, let us be patient the race. So pakikibaka sa takbuhin na to, sa pagpapatuloy sa paglilingkod mga kapatid, let us be perseverance mga kapatid. Ano ibig sabihin ng perseverance mga kapatid? Ang ibig sabihin ng perseverance ay kahit nahihirapan ka, ay nagpapatuloy ka pa rin. Amen ba? Kahit meron kang mga bagay na sabihin natin, kahirapan, pananalapi man yan, financial man yan, o karamdaman man yan, or anumang mga bagay, problema sa buhay, sabi ni Pablo, let us run with patience, with perseverance. Magpapatuloy tayo mga kapatid. Bakit? Paano?
Nakaset na yung mga problema, nakaset na yung struggle sa ating harapan. Ibinigay na yan ng Panginoon. Yung mga challenges, ibinigay na yan ng Panginoon. Bakit mga kapatid? Ano pa ating gagawin? Hallelujah! Patuloy tayong magbasa. Sa verse 2, look unto Jesus. Amen. Ito lang pala gagawin natin. Kahit may mga problema, kahit may mga suliranin, patuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Magpapatuloy pa rin tayo sa Kanyang mga salita. Hallelujah! Makinig sa Kanyang mga salita. Bakit? Paano? Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Look unto Jesus. Amen. Hindi sinabi, look unto the politicians. Look unto sino yung mataas na tao sa ibabaw ng lupa? President Trump. Look. No. Sabi ng salita ng Diyos, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen ba mga kapatid? Si Kristo ang nagpapasimula at magtatapos sa ating pananampalataya. Hallelujah! Basahin natin ang Matthew 10 verse 22. Matthew 10 verse 22. Pwede pa, mahirap na, right? Sa Matthew 10:22, praise God. Sa Matthew 10:22, sabi dito, and you shall be hated all men for my name's sake, but he that endure to the end shall be saved. So, sa 23, but when they persecute you in the city, flee into another, for I verily say unto you, you shall not have gone over cities of Israel till the Son of Man became. 24, the disciple is not above his master, nor the servant above his Lord. So, okay. So, yan mga kapatid, tumutukoy ko yan sa, kung ang mababasa natin yan mamaya, na kung si Kristo man ay dumaan din sa pagsubok mga kapatid. Pinahintulutan ng Diyos na si Kristo ay mapako, mababasa natin mamaya. So, sabi dito sa Matthew 10:22 to 24, kung ang Panginoon ay persecuted, kayo din naman. Kung ang Panginoon ay naghirap, makakaranas din naman tayo. At sabi dun sa 24, sa bandang baba, the disciple, tayo yun, is not above his master. Hindi siya angat sa kanyang master. Hallelujah! Nor the servant above his Lord. Ibig sabihin, kung dumanas na paghihirap ang kanyang landlord, at kung si Kristo ay i-claim it as a master at dumaan sa persecution, paghihirap, ay ganun din naman tayo mga kapatid bilang naglilingkod sa Panginoon. So balikan natin ang Hebrews mga kapatid, hallelujah. So ayaw kong mag-ano dyan. So Hebrews, okay. So verse 2, look unto Jesus, the author and finisher of faith, who for the joy was set before him endured the cross. Yun yung pagdusa ni Kristo sa cross, despising the shame. Kahit si Kristo ay nahiya, kahit si Kristo ay pinahiya, but still, ginawa yan ng Panginoon. Hallelujah. At sabi dito, and
sit down at the right hand of the throne of God. Tingnan nyo mga kapatid. Sa verse 3, tingnan nyo ha. Consider Him that endures such contradict of sinner. Ibig sabihin yung kakahiyan ay in-endure na yung pagkaroon ng kasakit o pagtitiis nung si Kristo ay pinako. Grabing sakit yun mga kapatid, yet Christ endure it. Bakit? Bakit yun in-endure ng Panginoon? Bakit yun tinanggap ng Panginoon? Tingnan niyo mga kapatid. Sa kadugtong na talata, lest you be wearied and faint in your mind. Ibig sabihin, kung hindi yun in-endure ng Panginoon, baka ikaw ay manglupay-pay. Baka ikaw ay humina. Hallelujah. At sabi ito sa verse 4, you have not yet resisted unto blood, striving against sin. So, ibig sabihin mga kapatid, kaysa ikaw yung magbigay ng dugo, striving against sin. So, tingnan nyo mga kapatid, kahit si Kristo ay hindi nakalagpas sa ibinigay ng Ama na mangyari sa kanyang buhay. Diba? Yung mapako si Kristo sa krus, yung mapako si Kristo nung namatay siya sa Calvary. Mga kapatid, inalaw yun ng Panginoon. At kung titignan natin, naging matagumpay ang ating Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, look unto Jesus. Look unto the one who authored and will finish of our faith, mga kapatid. Hallelujah! At yung nakita natin sa karanasan ni Kristo, mga kapatid, hallelujah, ay pinapakita natin, mga kapatid, pinapakita lang mga kapatid na again and again, hindi tayo exception sa mga pagsubok na yan. At sabi nga ng ating kapatid na si James, na yung trials na ibinigay ng Diyos ay ito yung kaparaanan ng Diyos para tayo ay maging matured sa pananampalataya. Amen ba? You can never be matured kung hindi ka dadaan sa trials. Amen. You can never be maging mabunga kung hindi ka dadaan sa pagsubok. At ang pagsubok na yan, ang siyang magdadala sa atin sa maturity, mga kapatid. Amen ba? Sabi nga ng mga boxer, you can never be a good boxer if you will not go under training. Ganun din yan sa panampalataya, mga kapatid. Hindi tayo maging matibay sa panampalataya. Yung sinulat ni Kristo sa iyong buhay, yung tool na ibinigay sa iyo ng Panginoon, di yun maging matibay kung hindi dadaan sa pagsubok. Hallelujah! So, by trials, by struggle, hallelujah, it brings us to maturity, mga kapatid. Kaya kung magmahal man ng gasolina, tihit, mga kapatid, may mga bagay na pinapahintulutan ng Panginoon para sa ating ikatitibay, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, hallelujah, run with patience. Run with patience the race that is set before us. Hallelujah. Let's move forward. Pag sinabing run, mga kapatid, hallelujah, let's move forward. Let's move, hallelujah. Let's move and ipakita natin na buhay tayo, mga kapatid. Amen ba? Na ang ating paglilingkod ay hindi patay, hindi stagnant, hindi kumakapit sa tao ni kanino man, mga kapatid. Let's us
express ng ating paglilingkod sa Panginoon ay buhay. Hallelujah. Let's pursue, let's continue to achieve sa mga goal na makalawit na bagay. In spite sa mga difficulties, in spite sa mga obstacle, maging man sa discouragement, mga kapatid, hallelujah, tingnan natin ang ating Panginoon lamang, mga kapatid. Look unto Jesus. Hallelujah. Nagkakaroon man ng digmaan sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. Nagkakaroon man ng kaguluhan sa ibabaw ng Pilipinas, kahit sa bansang Russia, mga kapatid. Sabi doon sa mga balita na ang kanilang mga oil factories ay pinagbobombahan, binobombahan gamit ang drone, mga kapatid. At minsan tayo ay nawiweri, baka magmahal ang gasolina, mga kapatid. In spite of that events, hallelujah, let's be continued effort, hallelujah, serving the Lord, hallelujah, hallelujah. Let us continue moving forward. Let us finish what we started. Kung nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, hallelujah, praise God, huwag nawa sanang mangyari na tayo ay hihinto dahil sa mga problema, dahil sa mga kaganapan na yan. Mga kapatid, let's continue, let's finish what we started, mga kapatid. Hallelujah. Kahit ang process na yan ay mahaba at magtagal pa, let's continue serving the Lord sapagkat yun yung design ng faith. Hallelujah, mga kapatid. Faith is to please God, mga kapatid. No matter yan na kung may problema ka man, no matter yan kung may difficulties ka man, mga kapatid, faith, hallelujah, is instrument of God to please Him, mga kapatid. Kaya huwag tayong panghinaan, huwag tayong manghina sa pamagitan ng hallelujah, sa mga problema, mga kapatid. Hallelujah. Let's always remind us that Christ is the initiator and the finisher, mga kapatid, the perfecter, the completer of our faith, mga kapatid. Hallelujah. And we know, mga kapatid, balikan natin that faith is a substance of things hope for, mga kapatid. Hallelujah. Things that we hopeful, mga kapatid. Ang mga prophecy ay nangyari na. Ang past at present prophecy ay nangyari na, mga kapatid. And what we are waiting, mga kapatid, ay ang future, mga kapatid. Hallelujah. And the resurrection day, mga kapatid. Hallelujah. The living saints waiting. Hallelujah. For the body change. Even the dead in Christ are waiting for the resurrection. And that is the things that we hope for. Even the dead sinner, mga kapatid, is waiting for the judgment. Hallelujah. Hallelujah. At itong lahat na itong, mga kapatid, na mangyayari, mga kapatid, hallelujah, na aking binanggit, ang resurrection day, hallelujah, we are waiting, hallelujah, and this is already set by the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya, mga kapatid, again and again, we are surrounded by the clouds of witnesses. And we understand that these are the living, dead saints, mga past na naglilingkod sa Panginoon, na namatay dahil sa paglilingkod sa Panginoon. And we know na they have faith the coming of Messiah. Ang sa atin lang, mga kapatid, hallelujah, ano mang mangyari sa ating buhay, mga kapatid, ano mang mangyari sa ating buhay, maglingkod tayo sa Panginoon.
Ano mang mangyari, karamdaman man yan, o kawalan, maglingkod tayo sa Panginoon. Because Christ is the originator and perfecter of our faith, mga kapatid. Hindi tao ang nagdidikta sa atin, hindi ang tao ang nakadepende, na dapat tayo magdepende, hindi sa Panginoon lamang. Alam niyo mga kapatid, as I close, kahit si Solomon sa kanyang wisdom ay nahulog pa rin si Solomon sa idolatry, mga kapatid. Biruin mo, pinakasikat na hari sa panahon ng lumang tipan dahil sa karunungan na ibinigay ng Diyos. Sa kabila ng kanyang pagiging marunong sa salita ng Diyos, sa payo ng Diyos, ay nahulog pa rin siya sa idolatry, mga kapatid. Pero mga kapatid, anong punto doon, mga kapatid? Maaaring si Solomon ay hindi tumingin sa salita ng Diyos. Maraming si Solomon ay nagbago ang kanyang puso. But mga kapatid, hindi man natin mapatayan si Solomon sa kanyang talino. Hindi man natin siya mapatayan sa kanyang kalagayan ng panahon na siya ay buhay. Pero mga kapatid, wala ang atin ang gagawin, mga kapatid, ay huwag natin naisin na maging kapatay ni Solomon. Tingnan natin ang ating Panginoon naman. Tingnan lang natin, mga kapatid, sapagkat ang buhay pananampalataya always tumitingin kay Kristo. Again, through faith, we please God. We can please God. It's not about gaano kagandang church, gaano kayo kadami, gaano karami ang nagpupuri. Well, puri ng Panginoon kung marami tayo, kung maganda ang mga awitan, puri ng Panginoon. But still, it is the faith that please God. Without faith, it is impossible to please God. And we know that faith na yan, it will please only to God if that faith hears the word of God, not the idea of man, not the teaching of man, not the program of man. Hindi programa ng simbahan, mga kapatid, ang nakakapag-please sa Panginoon. Hindi ang mga sistema ng sanlibutan, sistema ng churches, kundi ang nakakapag-please sa Panginoon ay ang salita ng Panginoon natin na papakinggan. Amen ba, mga kapatid? Ating palapakan natin mga Panginoon.